Yes, mga kapuso, mainit na naman ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Siguradong lahat kayo may opinion dito, di ba? Tama, hot issue to ngayon online, Ate Marie. So walang iba kundi pagtataksil o pangaliwa. Talagang parang nakikita na yan ngayon sa mga feed, ah. Oo, di ba? Pero ito nga, tutok na dahil pag-uusapan natin yan, ang daming nakaka-relate dito. At ngayon nga, meron tayo mga kasamang magbabahagi ng kanyang karanasan. Mga kasama natin si Jafet Mitra. Good morning sa iyo, Jafet, at welcome sa unang hearing. Good morning po. Ayan, Jafet, naka-experience ka rin daw ng pangangaliwa sa relasyon mo dati. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung naging karanasan mo specifically? Yes po. Married na po kami noon. Tapos, 3 years married. Okay. Tapos, basta nalaman, may concerned friend na lang po naggumawa ng fake Facebook. Sinend sa akin yung picture ng baby, tas yung mga congratulatory na post na nakatag sila. As in, hindi ko po ma-explain yung pakiramdam. In just 3 years, meron na siyang anak na sa iba. Parang ganun. Hindi ko po alam kung kailan nag-start sila, pero ganun po. Alright. So anong ginawa mo, Miss Japet, nung nalaman mo na ganito na yung kwento ngayon? Kinonfront ko siya through chat and text and calls, pero hindi siya nagre-reply. Tapos nung umuwi siya sa bahay, yun na yung last na uwi niya. So, ibig sabihin, parang medyo matagal na rin siyang hindi umuwi kasi kinonfront mo siya through messages lang. Hindi kayo nagkita personally Hindi kayo para magkasama sa bahay itanong ng yun. time na yun. Malayo po kasi yung duty niya, Oh, ano ba siya? police. Oh, okay. So, ito ang naging pagtataksil sa iyo ng asawa mo. Paano siya nakaapekto sa iyo? Meron na ba kayong anak? Dalawa Ilan? pong Dalawa boys. na? Okay. So, Ilan paano taon kayo na siya? naapektuhan? Sobrang, parang pong, umabot po sa point na na parang gusto ko nang sumuko, ganun. Na inihabilin ko na yung mga bata dun sa mga friends ko. Ilan taon yung mga anak mo? That time po, 2 and 1? mga 3 and 5. 3 and 5. Alright. Bata pa. Okay, so Jafet, ito, para mas maintindihan natin bakit ba nangangaliwa ang isang tao, makakasama naman natin si Ms. Lucille Foja Lozano, isang psychologist at psychometrician. Good morning, Good Lucille. morning po sa Good inyo, morning. ma'am, sir. Good Alright, morning. so unang-una, bakit ba nangyayari itong pangangaliwa o pagtataksil sa isang relasyon? Ako, talagang parang perennial problem naman ito. At kahit saang kultura, kahit saang lugar, parang nangyayari to. Nangyayari siya. Iba-iba po ang posibleng dahilan ng pagtataksil sa isang tao, no? Posibleng una sa lahat, personalidad nila. May tinatawag tayong iba't ibang personality types like narcissism, yung pakiramdam nila mas magaling ako higit sa partner ko, kaya pagkakaroon ako ng pagtataksil. Meron din tinatawag na moral dissatisfaction or relational dissatisfaction na parang hindi sapat yung karelasyon ko, sexual man o emosyonal, kaya naghahanap ng validation outside the relationship. Lalo na rin ho sa panahon ngayon, the influence of technology is very high. Kung mapapansin po ninyo sa application sa mga cellphone, may mga hidden chats, no? May mga secretive. disappearing mga Yes, kaya messages. mas may proneness sa pagkakaroon ng pagtataksil dahil sa mga ganitong klaseng teknolohiya. Grabe, no? Hindi lang masakit to sa damdamin, may epekto rin to sa physical health. Yung iba sobrang nasa-stress, di ba? Nahihimatay. Yung parang Paliwanag nga po nagkakasakit pa ito. sa puso. Opo, no? Kasi po ang pagkakaroon ng infidelity, isa po itong pwedeng forma ng psychological abuse. So kapag nagkakaroon ng psychological abuse, posibleng magkaroon ng mental health issues ang isang tao. Yung iba nahihimatay, sumasakit ulo, kasi posibleng nagkakaroon na sila ng mga simptomas na trauma, pwedeng simptomas ng anxiety or yung pagkakaaligaga kasi iniisip nila baka magtaksil na naman yung partner ko. Kaya ang utak at isipan ay konektado sa isa't isa. Kaya kapag ikaw ay nagkakaroon ng kamalian sa pag-iisip, pananaw sa pagmamahal, posibleng ikaw ay magkaroon ng physical issues. Yes, lalo na kung hindi mo napaprocess, no? Parang Yes, na-overwhelm ka. na-overwhelm. So ano po ba yung mga senyales na nangangaliwa na yung asawa mo o yung karelasyon mo? Yes. Alam niyo po sa isang relasyon, di ba, merong love languages. Act of service,
time, ano pa nga yung mga iba, no? So, iba't iba po, no? Or touch. So, kung ito ay hindi na naibibigay sa iyo ng partner mo, nagkakaroon na ng omission or pagkakulang, posibleng na ibibigay niya na to sa iba. So, nagkakaroon na doon ng posibleng Magduda ka na. senyales rather ng pagtataksil, no? So, kung may act na pagbabaliwala sa'yo, omission ng pangangailangan mo, posibleng may sinyalis na ng pagtataksil dito. Nararamdaman mo yun eh, no? Yes Yung po, the gut panlalamig. instinct, Oo. no? Yes. Oh, pero ikaw, Javette, may nakita ka bang mga senyales dun sa asawa mo? Since hindi nga po siya ganun kadalas umuwi, Okay. wala naman po. Kasi pag umuwi siya, ganun pa rin naman siya. Kaya nagulat ako Sweet na may pa rin. ganun. Kaya nagulat ka na lang, biglang may anak na sa iba. Oo, sa naging sitwasyon ni Japhet, bago pa man daw sila ikasal, nagkaroon na ng ganitong cheating issue rin before the marriage. Then, nung ikinasal na sila, naulit pa nga ulit. So, yung ganitong paulit-ulit na pagtataksil, psychological o behavioral issue ba siya, Ms. Lucille? Yes, kung ito po ay repetitive behaviors at merong distress na nangyayari sa sarili or sa taong pinagtataksilan, posibleng ito ay compulsive disorder na. Meron tayong tinatawag na compulsive sexual disorder or meron din tayong tinatawag na compulsive cheating disorder traits. So kung ito ay repetitive at paulit-ulit na at parang nakakasakit na siya ng ibang tao at sa sarili niya rin, posibleng sakit na po talaga ito. Matitrace back mo rin siya sa childhood trauma Yes, di ba? opo. Sa family, sa attachment issues niya, posible pong dahil din po. Yeah, how to cope with di ba? Pero parang pinagbigyan mo, no? Feeling mo mababago pa. Ayun, sa mga ganitong pagkakataon, syempre, ang dami ring opinion ng ibang tao about it. Madalas natin naririnig, bakit pa pinapatawad or tinatanggap ulit? Anong mapapayo nyo kaya sa ganito? Sa mga tao po na paulit-ulit tinatanggap yung infidelity or pag-aabuso, kinakailangan po natin ng self-validation exercise. Kasi hindi buo yung sarili natin, kaya nagkakaroon ng pagtanggap ng infidelity issues na ganito. No? So it's important to have 5 minutes validation exercise every day to heal oneself, to have mindfulness practice, even 5 minutes of your everyday time. Ano yun? Na, for example, every morning when I wake up, I do 5 minutes exercise na ako ay isang mabuting tao, mahalaga ako, at tinatanggap ko lamang ang mga mabubuting bagay na para sa akin. So even just 5 minutes of your time doing mindfulness validation exercise, that could help you lessen yung mga pagtatanggap ng mga ganitong klaseng paulit-ulit na pagtataksil. At Ms. Lucille, meron ding katanungan si Japhet para sa inyo. Go ahead, itanong mo na kung ano yung gusto mo. Sa mga nakaranas po ng ganitong pagtataksil, ano po bang dapat gawin? Okay. Kung ito ay nagbigay sa inyo ng psychological abuse or pakiramdam ninyo, nagkaroon kayo ng low self-esteem, low self-worth, pwede po tayong kumonsulta sa mga mental health professionals para matulungan po tayo i-heal ang sarili natin. Pwede rin po natin ilagay ito sa journaling, no? Kung kayo ay particular sa pagsusulat ng mga emotions ninyo, no? Pwede itong makatulong makarelease ng mga emotional burdens at makatulong sa healing process ninyo. At napaka-importante po ng social support system sa healing. Hindi man sa dami ho yan, sa quality po yan ng mga nakakasama ninyo upang makatulong ng mas higit sa emotional validation na kailangan nyo sa mga oras na po. Hanggang kailan siya dapat magpatawad? Ayun ho, no? So, kapag paulit-ulit na nangyayari, tapos hindi na nagkakaroon ng magandang psychological effect sa inyo, rather more on negative effect na. So, I think that's enough already to stop that acceptance of infidelity, no? So, pag paulit-ulit. Nasagot naman ang tanong mo? Yes po. Alright. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Japhet. Kahit na very personal ito, at least, syempre kinapulutan din to ng aral na marami nating mga manonood. At syempre maraming salamat din sa inyo, Ms. Lucille Poha Lozano, sa expert advice na binigay niyo sa amin. Oo. Thank you. Thank you so much. Guys. Wait!
Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!